Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na biyahe sa gitna ng makikinang na ilaw ng BGC? Si Isabela, isang simpleng manunulat, ay haharap sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa kanyang bagong tahanan na magpapadama sa atin na hindi lahat ng kinang ay kasing ningning ng inaakala natin. Sa bawat pagbubukas ng closet at sa bawat mensahe mula sa isang hindi kilalang mang-uusig, magsisimula ang isang serye ng kababalaghan na magtutulak kay Isabela sa bingit ng kanyang katinuan. Samahan ninyo ako at alamin natin kung ano ang misteryo sa likod ng mga bulungan sa BGC at kung paano ito magwawakas sa isang hindi inaasahang kadiliman. Sa gitna ng gabi, ang mga ilaw ng Bonifacio Global City ay tila mga bituin sa kalangitan na nagbibigay liwanag sa madilim na langit. Dala-dala ang mga kahon ng kanyang mga gamit. Pumasok si Isabela, isang batang manunulat, sa kanyang bagong condominium unit. Bagong simula, bagong kabanata sa buhay niya, puno ng pangarap at mga plano. Habang inaayos ni Isabela ang kanyang mga gamit, isang kakaibang bagay ang agad na pumukaw sa kanyang atensyon. Ang pintuan ng closet sa kanyang kwarto ay kusa na lang bumubukas kahit ilang beses niya itong isinara ng mahigpit. Dagdag pa rito, ang mga saksakan ng kuryente na tila sira at ayaw gumana. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Hindi ito ang inaasahan niyang problema sa kanyang bagong tahanan. Sa kabila ng mga ito, abala si Isabela sa paghahanda ng kanyang mga materyales para sa nalalapit na book signing event. Nakaupo siya sa kanyang bagong workdesk, nagpapadala ng mga dokumento kay Raymond, ang kanyang editor, gamit ang kanyang laptop. Dito niya ibinuhos ang kanyang atensyon, umaasang ang pagtuon sa trabaho ay makakalimutan niya ang mga kakaibang problema sa kanyang unit. Ngunit, tila may ibang plano ang tadhana para kay Isabela. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa kanya sa bagong tahanang ito na tila may itinatagong hiwaga? Isang umaga nagising si Isabela sa malamig na sahig ng kanyang kwarto. Nakapagtataka, may mga puddle ng tubig sa paligid na walang malinaw na pinagmulan. Tila ba may mga mata na nakatingin sa kanya mula sa kawalan, nagmamasid, nag-aabang. Napansin din niyang may ilang piraso ng kanyang damit ang nawawala. Ito'y labis na nakapagtataka dahil siya lang naman ang tao sa kanyang unit at maayos naman ang pagkakakandado ng kanyang mga pinto at bintana. Saan napunta ang mga damit niya at sino o ano ang posibleng kumuha nito? Habang nagluluto, laking gulat ni Isabela nang makita niya ang isang potato peeler sa kanyang drawer na hindi niya maalala kung kailan niya binili o natanggap. Hindi ito kasama sa listahan ng mga gamit na dinala niya. Sino o ano ang naglagay nito dito? Matapos ang matagumpay na book signing event, bumalik si Isabela sa kanyang unit na may ngiti sa kanyang labi. Ngunit ang nangiting iyon ay agad napalitan ng takot nang buksan niya ang kanyang laptop at makita ang isang nakakabahalang mensahe mula kay ang mang-uusig. Isang banta na tila ba'y personal at direktang tumatarget sa kanya. Isang gabi nagising si Isabela mula sa isang bangungot kung saan ang closet sa kanyang kwarto ay tila may lumalabas na anino. Kinabukasan, nadatnan niyang may patay na ibon sa loob ng kanyang unit. Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding takot sa kanya. Ano ang kahulugan ng mga ito? At sino ba talaga si ang mang-usig? Habang lumalalim ang gabi at bumabalot ang katahimikan, hindi maikakaila na may mas malalim pang misteryo ang naghihintay na malantad. Ano ang mga lihim na itinatago ng kanyang bagong tahanan? Ang sumunod na kabanata ay tiyak na magdadala ng mas matinding kilabot at mga tanong na naghahanap ng kasagutan. Habang abala si Isabela sa pagtipa ng mga salita para sa kanyang bagong nobela, bigla na lang siyang napamulat.
Nakatitig siya sa screen ng kanyang laptop, hindi maipinta ang mukha sa pagtataka. Anong oras na? Tanong niya sa sarili habang sinusubukang alalahanin ang mga oras na tila naglaho na parang bula. Tila isang pelikula na biglang naputol ang eksena, wala siyang maalala. Kinabukasan isang liham mula sa maintenance ng kanilang kondominium ang dumating, kasabay ng isang nakakakilabot na email mula kay ang mang-uusig. Huwag kang magkakamaling lumabas, banta ng email. Nagpapawis ang kanyang kamay habang hawak ang papel at binabasa ang mensahe sa screen. Nanginginig, dinampot ni Isabela ang telepono at tumawag sa pulisya, umaasang may makakatulong sa kanya. Ngunit walang nagawa ang mga awtoridad. Pasensya na, walang sapat na ebidensya, sabi ng isang boses sa kabilang linya. Pakiramdam ni Isabela siya ay nag-iisa na sa laban na ito. Nang sumunod na araw, nagpasya si Isabela na tumakas na mula sa kanyang unit. Ngunit sa tuwing tatangkain niya ito, bigla na lang siyang hihimatayin at magigising na lang sa loob ng kanyang kwarto, walang kaalam-alam sa nangyari. Ano ba itong nangyayari sa akin? Usal niya habang pinipilit bumangon mula sa kama. Isang gabi, nagising na lang si Isabela sa isang abandonadong gusali sa Quezon City, malayo sa kanyang kondo. Walang signal ang kanyang cellphone, hindi niya matawagan si Raymond o kahit sino sa kanyang mga kaibigan. Tanging kadiliman at katahimikan ang kanyang kasama. Paano ako napunta dito? Tanong niya sa sarili habang unti-unting bumabalik ang takot na akala niya ay kanyang naiwan sa BGC. Pagmulat ng kanyang mga mata kinabukasan, nakita ni Isabela ang mga sugat sa kanyang katawan. Hindi niya matandaan kung paano niya ito nakuha. Ang mga piraso ng alaala sa mga panahong nawalan siya ng malay ay nagdulot ng matinding pagkabalisa. Anong nangyari sa akin? Bulong niya habang pinapakiramdaman ang sakit ng kanyang mga sugat. Ngayon, habang nag-iisa at nalilito, may mga yabag na papalapit kay Isabela. Sino kaya ito? Kaibigan ba o kalaban? Anong misteryo ang bumabalot sa kanyang nakakakilabot na karanasan sa BGC? Ang susunod na kabanata ay tiyak na magbibigay ng mas nakakatakot na mga kasagutan. Nanginginig ang mga kamay ni Isabela habang binubuksan niya ang kanyang laptop. Sa screen lumitaw ang mga video files na hindi niya matandaan na kanyang ginawa. Pinanood niya ang sarili sa mga video na gumagawa ng mga bagay na hindi niya maalala. Mga ritual na nakakatakot at mga salitang hindi niya maintindihan. Ano to? Hindi ko to ginawa. Bulong niya sa sarili habang pilit niyang sinasariwa ang kanyang alaala. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, hinawakan niya ang kanyang telepono at iniwan ang isang voicemail para kay Marco, ang kanyang matalik na kaibigan. Marco, kailangan ko ng tulong mo. May mga nangyayari dito na hindi ko maipaliwanag. Pakiusap, pumunta ka dito agad, sabi niya. Ang boses niya ay puno ng takot at desperasyon. Matapos iwan ang mensahe, naghintay si Isabela sa kanyang unit, nakikiramdam sa bawat kaluskos. Bigla may narinig siyang yabag mula sa labas ng kanyang pinto. Marco, ikaw ba yan? Tanong niya. Umaasa na ang kanyang kaibigan na ang dumating para iligtas siya. Ngunit ang katahimikan na sumunod ay mas nakakabinging kaysa sa anumang sagot. Makalipas ang ilang taon, isang ulat ng medical legal ang nagdala ng balita tungkol sa pagkamatay ni Isabela. Ang dokumento ay puno ng mga detalyeng hindi magkatugma at mga palaisipan na lalo lang nagpalabo sa tunay na nangyari. Ang mga hindi maipaliwanag na sugat sa kanyang katawan at ang mga nawawalang oras ay tila mga piraso ng isang puzzle na hindi kumpleto. Ang mga detalyeng hindi isinama sa ulat ay mas nagpapalalim sa misteryo ng kanyang kamatayan. Ang mga taong nakabasa ng ulat ay hindi maiwasang magtanong,
Ano nga ba ang tunay na nangyari kay Isabela sa kanyang kondo sa BGC? Ang mga bulong ng katotohanan ay nanatiling nakakubli sa dilim, naghihintay na muling mabunyag. Sa huli natutunan natin na hindi lahat ng kumikinang ay ligtas at mapagkakatiwalaan. Salamat sa pakikinig mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload. Mag-ingat ka, baka ikaw na ang susunod na mawala sa dilim.